Yan. Okay. So, yung next topic natin, tapos na tayo dun sa ARMA. So, last na to ng, ng time series natin. Tapos, move on na tayo sa supervised tsaka unsupervised machine learning. So, madali lang naman yun. Kaya, mas mahirap pa nga tong time series sa totoo lang. Okay? So, yung last topic natin is yung autoregressive moving average. So, this time, may tinatawag to na integrated component. So, kung ipapakita ko lang ulit yung mga lectures natin last time. So, pakita ko lang sa inyo ulit for review. Okay? Yung table nung... Teka, hindi ko makita yung... Yan. Doon sa ARIMA theory natin, so babalik ko lang siya. Okay? So, yung AR kasi, so sabi ko sa inyo last time, kapag hindi mo siya nakikitaan ng seasonality, maganda siyang gamitin. Gaya ng ginamit natin doon sa live births. Yung AR. AR kasi yung last time na ginamit natin. Tapos gumamit din tayo nung ARMA. Pero this time, ito yung non-seasonal ARIMA. Ibig sabihin hindi natin nakikitaan ng season o kaya trend yung specific data. So, ang hinihingi niyang parameter is PDQ. So, itong PDQ na to, sa totoo lang, so mahirap itong i-identify pag gagamit ka ng manual method. So, pwedeng i-identify mo yung parameter niya na PDQ. Pero wag na nating masyadong busisiin. So, itong PDQ na to, remember, tinuruan ko kayong mag-plot ng ACF, yung autocorrelation function at saka PACF. Okay? Doon mo malalaman based sa graph, based sa graph nitong dalawa, kung ano yung ilalagay mong order na tinatawag. Pwedeng 0, 1, 0, pwedeng 1, 1, 2, pwedeng 2, 1, 3. So, paano mo malalaman, sir, na kung ano yung parameter na ilalagay mo sa ARIMA? So, ang isang method niyan is basahin mo yung ACF, PACF. Pero hindi ganun kadaling magbasa niyan. Ang dami mong isasaalang-alang na parameters. So, napakahaba ng manual kung paano mo i-identify yung PDQ. Mahirap magbasa ng graph. Lalong-lalo na kung hindi mo nakikita yung yung drop off. So, kaya ang ginagawa natin dito is yung tinatawag natin na grid search ang ginagamit natin. Hinahayaan natin yung computer ang mag-search kung ano yung parameter na maganda. So, based saan? 'Di ba meron tayong AIC, yung Akaike Information Criterion. Mas mababa yung mas mababa yung AIC, mas maganda yung order. Yun yung sinatawag ng Kaya gumagamit tayo ng PMD ARIMA, ino-auto ARIMA natin. Hinahayaan natin yung Python na mag-search kung anong magandang parameter. Kasi kung tuturuan ko kayong magbasa nito, kahit ako hindi ko master basahin yung yung ACF at saka PACF kung anong parameter ang ilalagay ko diyan. Okay? So may parameter yan na PDQ. So yun yung hinahanap. Last time dalawa lang yung parameter. So, yun yung hinahanap natin. Ito lang ay, reveal lang. Yung P ay number din ng logs, ilan yung information na gagamitin mo para ma-predict yung kasunod na value. Ibig sabihin, gagamit ako ng 1 week worth na information para ma-predict ko yung next value. Kasi forecasting tayo. Yun yung log ng auto-regressive model. Yung D naman is degree ng differencing. Ibig sabihin, minaminus mo lang yung present data dun sa previous data. So, may gamit yung differencing, Usually, kapag gagamit tayo ARIMA ang usapan natin, kailangan yung data ko is stationary. Ibig sabihin, hindi ko dapat kakitaan to ng seasonality at saka trend. Tapos yung Q is yung order ng moving average model, gaano karami yung moving average ko na component. Okay? Kasi practicing ng data scientist, hindi ko din talaga gets kung paano manually ginagawa to. That's why tinuturuan ko nga kayo ng mga automated process. Pero kailangan maintindihan nyo din yung yung theory behind dun sa
time series na model. Okay? So, ito lang yung itsura nung natapos na tayo dyan sa ARMA. Punta tayo doon sa ARIMA. So, hindi ako mathematician. Hindi ko rin naiintindihan to, pero ito daw yung equation nung P. So, instead nga na, as previously mentioned nga, based dun sa video, which is hindi ko pwede i-share sa inyo kasi subscription based ito, mahirap talagang magbasa ng graph ng autocorrelation. Kaya ang ginagawa natin is grid searching. Tayo yung pinaghahanap natin automatically yung computer via yung PDM Auto ARIMA ng mga values natin. Yung pyramid ARIMA. Okay, yung tinatawag. So, separate library siya sa Anaconda Python. So, siya na yung bahala maghanap ng multiple combinations ng PDQ. So, ito yung pinaka-effective way daw para makahanap tayo ng good fitting dun sa model natin. Okay? So, ito nga. So, gumagamit siya ng AIC criterion. Kino-compare niya yung performance ng bawat order. Mamaya papakita ko sa inyo. Gagawa tayo stepwise fit na tinatawag. Okay? So, balik lang tayo dyan. Okay? So, paano naman pag mag-forecast tayo, for example, gagamit ako ng ARIMA. Last time, ARMA lang eh. So ito, ginagamit din yung ARIMA para sa mga stationary na time series. Pag sinabi mong stationary, ulitin ko ulit hindi mo siya kakikitaan ng seasonality at saka trend. So ito yung data natin. So para mabilis, in-import ko na. In-installan ko na rin ng PMD ARIMA to. So ang gagamitin natin is yung trade inventory. Don't worry. Available yan dun sa public file natin under dataset. Okay? So, monthly start din yung ginawa natin. Kasi based dun sa data, monthly sila kumukuha. So, ito lang, yung classic na ginagawa natin. Parse dates para maging timestamp. So, ang index column niya is yung date. So, yung information natin is yung inventories. So, monthly start. So, ito yung itsura. So, meron tayong 264 column. Okay? So pag nagta-time series kayo, may meron siyang descriptive kung paano mo umpisahan. So ito nga, unang-una, mag-import ka ng data, tingnan mo yung data. So ipa-plot natin yung data, So plot the source data. Laging ganun lang. Kaya pag nagre-research kayo, hindi siya ganun kahirap. Kasi may mga steps siya. Okay? So, bigyan ko lang ng title yung graph natin. So, sabihin kong real. Nagde-define lang ako ng variable dito. Although, kahit di mo na siya i-define. Pero para hindi humaba yung code ko horizontally, i-define ko lang. So, ito yung trade inventories. Okay? So, yan yung title ng graph natin. So, yung Y label. So, pwede ko sabihin, base dun sa manual nito, ito ay chained na 2012 yung data. So, dollar. So, hindi ko na siguro kailangan ng X label. Kasi, ang X label ko sigurado date. Okay, so, by axis ang method ko. So, bawa ay inventory. So, inventory yung pangalan ng data frame natin. So, this one is inventories. So, plot. So, fig size, so 12 by 6 siguro. Tapos yung title ko is yung dinefine ko na title. Si auto scale ko lang so auto scale. Ibig sabihin kung ano lang kakayanin ng screen natin. So, by axis ko is auto scale ko in terms ng x axis. So, in terms ng layout, type. So, set tayo ng label. So, ang nag-set lang naman ako dito ata is yung Y label. So, yun lang i-define ko. So, Y label equals Y label. Okay? So, try natin tingnan kung ano itsura nung yan. So, ito yung nalalakayan ako sa graph. Okay? So, ito yung gagawa natin ng prediction. So, ano yung ipipredict natin na kasunod na value? Tapos, ang technique naman natin ay anong tawag dito? ARIMA. Last time kasi gumamit tayo ng ARMA.
Sir, bakit gumamit tayo ng ARMA? Kasi yung, kung titingnan niyo yung graph last time, is hindi ko nakikitaan ng trend. Ganito yung itsura. Kaya naging prediction natin is averaging lang. Okay? So, which is, it makes sense. Kasi walang seasonality. This time, ito borderline. Borderline yung nangyayari dito. Medyo nakikitaan mo siya ng peak. Tapos may nawawala din na trend. So, borderline ito ng stationarity natin ay non-seasonal o kaya ay, non-stationary o kaya stationary. So, kung naigraph mo na siya, so, ngayon, tatanungin natin yung sarili natin pag nagta-time series. Okay, ito na-import ko na yung data. Na-import ko na eh. Okay? Na-import ko na. Tapos, na-plot ko na. Ngayon, ang next question is, anong klaseng time series yan? Okay? Anong klaseng time series? So, tinuruan ko kayo kung paano mag-identify ng time series. Kung i-identify mo siya stationary o kaya non-stationary. Tapos, based doon, magbe-base ka kung ano yung gagamitin mong technique. Okay? Pero, pang mabilisan lang, usually, ang ginagawa ko, pag nagre-research, ay di pinadadaan ko muna sa ETS decomposition. Pero ito'y option na lang para sa akin. Decomposition. Kung natatandaan nyo yung ETS natin. Okay? So, sige, padaanin muna natin sa ETS decomposition. So, halimbawa, from stats models. So, gagamit ako ng TSA nila. So, interesado lang ako dun sa, sa seasonal component niya. So, pwede ko sabihin import seasonal decompose. So, titingnan ko lang kung may seasonality siya. Okay? Tapos, i-assign ko yung result. So, since ang gagamitin ko lang seasonality, seasonal decompose. So, pwede ko sabihin seasonal decompose. So, ang i-decompose natin ay di yung natin, yung inventory. Tapos is inventories. Okay? Ito kasi yung series natin. Okay? Tapos, pili lang tayo kung anong klaseng model. Dalawa lang naman yan eh. Isang multiplicative tapos isang additive. Sir, paano ka ulit pipili ng ganyan? Pag sinabi mong multiplicative, gaya sa COVID cases, exponentially, dumodoble siya, yung tinatawag. Pero para dito, kung titignan ko yung graph, kung multiplicative man siya o additive, so dumodoble ba siya at a certain period of time? So, sige, pwede ko sabihin, MUL, based dun sa nakikita natin. Tapos yung result na niya is ipa-plot natin. So, bakit nilalagyan ko ng semicolon? Kasi nadodoble minsan. Sige, try ko ha. Nadodoble minsan yung graph. Ayan, gaya niyan. Okay? So, ang technique lang dyan, lagyan mo lang ng semicolon. Okay? So, ito yung multiplicative natin. Pero kung titingnan mo yung residual na, nagfa-flat line. So, try nating additive ba? Ibig sabihin, hindi maganda yung ganitong model. Mahirap kasi kung titingnan mo yung kung titingnan mo talaga yung time series, hindi mo makikita kung may trend. May trend siya pataas. Pero ano yung seasonality niya in terms. So, tingnan natin kung nakikitaan natin. So, sa model natin na additive. Ayan. So, mas maganda yung additive. Kasi, ang isang technique dyan, kung ba't mas maganda yung additive, yung residual ko is, constant. So, bad yun. So, mas maganda yung kung residual mo is, yung error rate mo is naka-distributed din. Okay? So, ito yung observe natin, itong nasa taas. So, ito yung actual data. So, yung trend niya, so, kung i-debunk mo yung trend, sasabihin mo, from 2012, pataas talaga. Pataas talaga yung Tapos, ito yung seasonality niya. May certain seasonality ba? So, kung titingnan mo doon sa model, so, may seasonality siya, pero hindi masyado nagko-contribute, doon sa behavior nung time series. Kaya nga sinasabi ko, borderline lang ito. Okay? Para ma-identify mo talaga, kung may seasonality man siya o wala, padadaanin mo siya sa sa AD Dickey-Fuller test. Kasi mahirap kung titingnan lang talaga eh. Hindi mo makitaan ng trend, which is ganito din yung itsura ng COVID. Kaya ang hirap mag forecast ng COVID.
hindi mo maikitaan ng specific trend. Okay? So, ang gagawin natin para makita natin, ito yung option na lang, kung gusto nyo lang i-run. Okay? Hindi talaga siya part ng process. Kasi may mga graph na very obvious. Ito kasi hindi siya very obvious. Siya? Sinasabi ko borderline. Okay? So, mag-run tayo ng test for stationarity. Stationarity. Okay, gagamit tayo ng augmented Dickey-Fuller test. So, ang tatandaan mo lang kapag AD Fuller test, kapag less than 0.05, so, anong sasabihin natin dyan? Stationary ba siya o non-stationary? So, sige, i-run natin. Okay? So, i-run natin yung AD Dickey-Fuller test. So, titingnan natin kung anong mangyayari. So, sabihin kong ADF test. So, titingnan ko lang kung anong mangyayari dito. Pero wala pa pala akong import. Wala akong import, So, import. Wag yung so, from stats, models. Okay. So, paano nga ba tayo mag-import ng AD Dickey-Fuller test? Wait lang, nakalimutan ko. Kahit ako hindi ko memorize yung yung code ng importation. So, ang ginagawa ko, pumupunta lang ako dun sa sa manual. Okay? So, based do sa manual, part siya nung TSA. So, siya ay stats tools. So, import AD Fuller. Okay? So, gagamit tayo ng AD Fuller test. Base dito sa trade inventories natin, gagamit tayo ng AD Dickey-Fuller test. So, tingnan natin kung anong mangyayari. So, AD Dickey-Fuller test. So, ito ay inventory. So, tingnan natin kung anong klaseng time series siya. So, ito ay inventories. Okay. So, tingnan natin ADF test. Mali. Hindi ako nag-define ng variable. Okay. So, ito i-diretso na natin. AD Fuller. Okay. So, ang p-value niya, kung titingnan nyo is masyadong malaki. So, 95. So, based dun sa natin. So, based dun sa previous nating testing. So, papakita ko lang sa inyo ulit So, save ko muna to. Okay. So, try nating mag-open ng new notebook. Dun sa last lecture natin. So, mag-open ako. Yung forecast evaluation. So, forecast. Yan. Okay, so reviewin lang natin. So, pag ang value mo daw is less than something. Yan. Okay. So, kapag ang p-value mo daw is less than 0.05, okay, which is ang case natin dito is ito, ang p-value natin is 95. So, kapag greater than 0.05, so non-stationary. So, kakikitaan mo siya ng seasonality, okay? So, base dun sa AD Dickey-Fuller test, na-confirm natin na ito'y borderline, na may seasonality, which is very obvious. May mga certain peaks siya. Pero, ang problema kasi, yung method na ginagamit natin, which is yung ARIMA ang ginagamit natin, is wala siyang seasonal component. Okay? So, kung titingnan natin, time series is non-stationary. Stationary. Okay? So, na-identify natin na ito yung non-stationary. So, ibig sabihin may seasonal component. Pero, ang problema kasi, yung ginagamit nating method, which is yung ARIMA, wala siyang way para mag-identify ng seasonality. Yung susunod na gagamitin natin, meron. Which is yung SARIMA. So, sir, papaano natin gagawing stationary lang yung data? So, bakit ginagawa natin? Nakita kasi natin na
non-stationary yung data. Pero yung method na ginagamit natin is for stationary na time series. So, dito na papasok yung differencing na tinatawag. So, kailangan nating mag-difference. Yung tinatawag natin na differencing. Itong non-stationary na time series, i-convert natin siya via differencing para maging stationary lang. Okay? So, ito yung next step. So, since the data is non-stationary. Okay? Kasi non-stationary. So, non-stationary, ibig sabihin, ang p-value niya is greater than 0.05. Papaano natin gagawin ganito? So, ang method niyan is kailangan mo ng differencing. Since the data is non-stationary, so convert it to stationary. Parang ang gagawin natin, tatanggalin natin yung nagdi-detrend tayo, detrending. Okay? May mga gamit kasi yan. So, since the data is non-stationary, convert it to stationary via differencing. So, magdi-difference tayo ngayon. So, ang differencing is ganun lang, subtraction lang ng present value at saka nung previous value. Okay? So, ganun lang yung gagawin natin. So, meron din ganyan sa stats model. So, from stats models, so TSA, so under siya nung state space. So, state space. So, tools. So, mag-i-import ako ng differencing. Okay, DIF. Okay? Tapos, sasabihin kong ganito na lang. Magde-define ako sa data frame ng another column, which is meron akong inventory, kung natatandaan nyo. So, pwede ko sabihin differencing 1. Okay? So, pwede ko sabihin equals. So, yung inventory ko ulit, pwede ko sabihin ganyan. Kaso, gagamit ako ng differencing function na ngayon. So, di-difference ko yung inventory. Okay? So, this one is inventories. So, ang ginagawa natin dito, yung non-stationary natin na data, i-convert ko siya sa stationary. Bakit? Hindi kaya nung model natin na may season at saka trend. Okay? So, ito yung ginagawa natin. Tapos, may parameter dito na tinatawag na kdiff. So, ilang beses mo i-difference. Okay? So, ibig sabihin, yung present value, ima-minus ko lang dun sa previous value. Tinatanggal ko lang yung specific trend ng data ko. Okay? So, kung i-difference ko siya, so, ito na yung inventory ko, inventory diff 1. So, yan. Okay? Tapos, pwede ko sabihin, i-display ko yung inventory ko ulit para makita nyo lang kung ano yung ginawa natin. So, dalawa na yung data. Okay? So, ang ginagawa lang yan, since nag-difference tayo, yung unang entry ko is talagang not a number na. Wala naman siya i-difference na, na previous value. So, ang ginagawa lang yan, sinusubtract lang niya yung value. So, halimbawa, ito ay 130378. Susubtract ko lang nung previous value, which is 59 something. So, ito yung nangyayari do sa data natin. Okay? So, dinifference ko lang. Tapos, para makita mo kung sa first differencing, nagawa mo na siyang stationary, isasubject mo ulit siya sa sa ADDK Fuller test, which is ito na yung gagawin natin. So, kukopyahin ko lang to. Copy selection. Okay, so sabihin kong subject to AD Fuller test again to test if the time series is now stationary. Okay, saan yung ginagawa natin? So, ito yung inventories na natin ng diff 1. So, yung diff 1 ang gagawin ko. So, ito na yung gagamitin ko na data. Contains, kasi may none nga ako. Okay? So, may none kasi ako din eh. So, ibig sabihin,
kailangang i-drop ko tong specific value na to. Kasi hindi niya kaya, kung titingnan nyo ha. So, exog contains infinite or nonce. Okay? So, kailangan mag-drop ako ng, drop none. So, paano natin ginagawa yun? Diba, meron tayong tinatawag na, na drop NA. So, pwede natin gawin yun. So, tatanggalin na natin yung, yung unang data. Okay? So, paano natin ginagawa ulit yun? Ulitin ko lang ha. Wait lang ha. So, ito yung AD Fuller. So, tama. Ito yung differencing natin. So, ito yung none. Okay? So, may chine-check lang ako. So, DF inventories. So, differencing. So, para matanggal ko kaya, try kong mag-shift ng 1. Kahit hindi na ako pala. So, try ko lang mag-shift ng 1. So, try ko another method ng shifting. Pero, pwede rin naman to. So, try ko to. Halimbawa, to ay inventory. So, meron akong tinatawag na, hindi na. Yun na nga yun eh. Parang babalik lang ako doon sa dati. Okay, ang problema na lang kasi dito, meron tayong exogenous value na none. Which is dapat ma-eliminate natin. So, ang gagawin natin, so i-comment ko muna to, So, meron akong, So, ang gagawin ko dito is inventory. So, ito ay diff 1. Okay? So, drop NA. O, yan. Tapos, i-assign ko na lang siguro sa sa panibagong data frame. So, try ko na DF. So, gusto ko lang naman makita yung yung result ng ADDK Fuller test natin. So, tsaka ko lang siya i-ADDK Fuller. Kasi nakita niya na nakita niya na hala, wait lang. Wala bang undo dito? Hala, nawala. So, ulitin ko ulit. Wait lang ha, ulitin ko ulit ha. Nakat ko yung selection. So, AD Fuller. So, inventory. Wait lang ha. So, ito ay DF equals inventory. Diff 1 nga ba? Okay, so diff 1. So, gagawin ko ay drop NA. So, inassign ko na lang muna sa sa isang DF. So, AD Fuller. So, nung DF. Ayan. So, kung titingnan nyo na yung data natin, so, less than, na siya. So, less than 0.05. So, pwede ko nang gamitin itong first difference, nagdetrend tayo. So, ibig sabihin, so, ito yung gagamitin ko na data. Instead na, ang gagamitin ko na data, is yung inventory, since nag-difference na tayo. So, ito na yung magiging nating DF. Okay? So, i-assign ko na lang siya sa panibago, So, pwede ko sabihin, new inventory. So, ito na yung gagamitin natin, sa difference 1. Okay? So, ito na yung new inventory. Okay? Yan. Kukomentan ko na lang dito, The time series is now stationary through differencing of 1. Okay? So, dito is drop nonce for AD Fuller testing. Okay? So, ulit-ulit, ano yung nangyari? So, review. Yung data natin,
originally is non-stationary. Yung gagamitin nating model is ARIMA. Hindi niya kayang mag-handle ng non-stationary data. So, ano yung gagawin natin na technique? So, ang ginawa nating technique para maging stationary siya, itatry mo yung differencing. Sir, lagi bang 1? Hindi. Kapag hindi mo nare-reach yung stationarity ng isang difference, maaaring dalawa. Magsusubtract ka ng dalawang difference. So, dito kasi sa case natin, sa isang difference lang, na-attain na natin yung, yung non-stationarity niya. Which is yung value nga natin, is yung, ito, 0.1, which is less than, 0.05. So, through ADDK Fuller test ulit, na dinifference natin yung data, yung time series ko now is stationary. So, now, pwede ko na siyang gamitin, yung model natin na ARIMA. Okay? Tapos, mag-identify tayo ng orders. So, identify orders. So, ano yung orders na pinapa-identify? Yung P, D, and Q. So, sabi ko kanina, pwede mo siyang ma-identify, so, through ACF, tsaka PACF graphs. Pero, ito ay mahirap. Sa totoo lang. Okay? So, pwede ka ding mag-identify ng orders kasi required natin to sa ipoprogram natin ng P, D, Q. Gagamit tayo ng inatawag na grid search. Which is, ito yung ginagamit natin. So, gagamit tayo ng PMD ARIMA. So, true. Pwede ko sabihin auto yung ginagamit natin. So, auto ARIMA. So, hindi na tayo gagamit na to. Hindi tayo gagamit ng hindi tayo gagamit ng pagbabasa ng graph. Kasi kahit ako hindi ko master yan. So, kung hindi ko master yan, hindi ko ipipilit na hindi ko ipipilit na na ituro sa inyo talaga yan. So, dito tayo sa easy way, which is yung grid searching na tinatawag. Okay? So, papaano ulit mag-install sir ng ng PMD ARIMA sa Python? So, ganito lang. So, ganyan. So, pip install PMD ARIMA. Ito gagawin mo to every time na iraran mo yung iraran mo yung Google Colab. Kasi, kapag kinlose mo yung session, mawawala na yung library. Ito ay in-install ko na kanina. I-demo ko lang sa inyo na ganito yung pag-i-install. Ngayon, pag na-install mo na siya, first time, so iraran mo siya ng, i-restart mo yung runtime. Okay? So, since na-install ko na siya, hindi ko comment ko na lang. Okay? So, nag-install na ako niyan. So, papaano ko ngayon i-identify kung ano yung order ng ARIMA natin. Okay? So, through PMD ARIMA, so, paano ini-import ulit yon? So, from PMD ARIMA dot form. Okay, base dun sa manual. So, ibabalik ko lang sa inyo, papakita ko ulit kasi nagbago yung niya. Nagbago yung documentation. So, through PMD ARIMA dot ARIMA. Ito siya. Okay? So, ARIMA. So, import ko daw si auto ARIMA. Ayan, basta may lumalabas na ganyan, tama yung ginagawa mo. So, i-import ko lang siya. Tapos, ang gagawin natin dito is stepwise fitting yung gagawin natin. So, stepwise fitting yung tinatawag. Pero usually, hindi na to ginagawa. Sa summary mo na lang gagawin. So, for the purpose lang ng lecture na to, para makita nyo kung ano yung ginagawa ng grid search. So, pwede ko sabihin stepwise fitting. Para makita nyo kung anong ginagawa. So, mag-fit tayo ng different model. Okay? So, pwede ko sabihin step-wise. Pero, ang payo ko lang sa inyo, wag nyo nang padaanin dito. Isama rin nyo na lang. Tapos, ibibigay na sa inyo kung ano yung pinakamagandang model. So, for process nga lang para makita nyo yung grid search, ay di gagawin ko to. Okay?
Tapos, hindi na inventory yung gagamitin natin ha. Ang gagamitin ko na yung new inventory. Dun sa new inventory, nawalan tayo ng isang data. Kasi, dinrap natin yung none. Yun yung isang drawback ng differencing. Mauubusan ka ng data. Pero since isa lang naman yan, hindi makaka-hurt dun sa natin. Hindi makaka-hurt dun sa ginagawa natin. So, ito ay ano ba itsura ng new inventory ko? So, diretso na siguro ako new inventory, So, pwede ko sabihin, meron tong mga tinatawag na start parameter. Okay? So, pwede ko sabihin, start P. Ibig sabihin, ito yung magiging value ng P natin. So, start muna ako ng 0. Tapos, start ako ng Q value ko. Magse-search nga tayo ng value Okay? Tapos, ano yung maximum na tinatawag na P value? So, siguro hanggang 2 lang ako. Tapos, ano yung tinatawag na max Q value? So, sasabihin kong 2. Tapos, siguro sabihin ko M. Ito yung tinatawag na kung monthly start siya para dun sa data. Since monthly start siya, kung titingnan mo siya, hindi gagawin kong 12. Okay? Tapos, sasabihin ko, seasonal ba yung data? Since hindi na siya seasonal, tinanggal ko na So, gagawin kong false. Okay? So, tingnan natin Gagawa tayo ng stepwise fit. Tapos, pagkatapos niyan, pwede mong sabihin stepwise. So, medyo matagal to kapag ang PC mo ay mabagal. So, summary. So, titingnan na lang natin. So, ang ibig sabihin lang yan, maghahanap ako ng order na fit dun sa data natin. Dun sa new inventory, nasa na yung new inventory. So, gawin ko muna dito para makita nyo siya. New inventory. So, ito yung series natin. Ito yung mga value. Okay? Kaya hindi na ako naglagay dito ng ganyan. Kasi naka-series na to. Itong specific natin na new inventory. Ito siya Okay? So, tingnan natin kung anong gagawin ng stepwise summary. Okay lang mag-warning yan. Huwag niyong pansinin yan. Okay? So, validation, Sarimax result. So, stepwise fit. So, para sa kanya daw, So, para sa kanya, ang magandang model is yung Sarima na. So, ang gagamitin natin is 202. Para dun Pero hindi pa ito yung topic natin sa susunod pa. Pero ito daw yung nakikita niyang pinakamagandang model. So, dagdagan ko pang parameter, baka magbago yung isip. Okay? So, D. Sabihin ko none. So, sige, trace natin. True. So, dadagdagan ko na lang ng mga parameter based dun sa Wag nyo na munang to, basta ilalagay ko lang. So, ito i-ignore. I-ignore ko kung may warning. Tapos, susuppress ko din yung warning. Ito additional na lang, hindi na to required. So, true. So, pakita ba natin step wise equal, sabihin ko din true. Tapos, i-execute ko ulit Ayan, yan ibig sabihin ko stepwise. Hinahanapan niya ng kung anong magandang model yung sinasabi niya. Okay? Yan sasabihin niya, best model in terms ng Arima. So, ang gagamitin natin is 202. So, titingnan mo yung yung AIC value. Mas mababa, hindi mas maganda. So, tingnan mo, ito ay 409. Ito ay 264. May mas bababa pa ba sa 264? So, 248. So, mababa. So, 229, mababa. So, 225 yung nakikitaan ko. So, ibig sabihin, ang magandang model niya, which is ito, yung sinabi niya, best model. So, ang gagawin niya ay 202. So, yun yung gagamitin natin na order. Based dun sa gagawin nating model fitting. So, yun yung sinuggest niya. Hindi ako nagsuggest niyan. Ang nagsuggest niyan is yung mismong grid searching natin. So, gagamit daw ako ng 202. So, ito yung stepwise fit, Pero sabi ko sa inyo, pwedeng i-direction niya na ng summary. Pero based dun sa summary niya, hindi mo na kailangan
idediretso mo na siya ng Sarimax. Pero for the model lang nung purposes natin, ano. So, ang gagamitin natin is itong 202. Kung ito yung may pinakamaliit, may mas liliit pa. Ito ay 225. So, malamang 225. So, wala na. So, 225. So, ang gagamitin nating model mamaya is 202. Okay? Yun yung ibig sabihin niya. So, kung gusto mo makita lang yung, yung stepwise fitting, so, ganun yung gagawin mo. Sir, ayoko nang makita yan. Pwede bang i-summary mo na lang? So, halimbawa, i-comment ko muna to. Okay? So, kaya ba, sir, na summary na lang? So, halimbawa is auto. Halimbawa ay grid search. Hindi na tayo dadaan sa stepwise fit, ha. So, halimbawa sabihin kong auto Arima ng new inventory. So, diretso na tayo dyan. Tapos, pwede ko sabihin grid search dot summary. So, for example lang, kinoment ko lang yung isa. So, medyo matagal yan. Kasi nagse-search yan, eh. Okay? So, ang binibigay niya talaga sa akin is wag na daw akong gumamit ng ng Arima. Okay? So, for demonstration lang, gagamit ako ng Arima na may value na 202. Okay? So, ito yung stepwise fitting natin. Balik ko lang ulit, ha. For lecture purposes lang. Okay? So, sabi niya, ang gagamitin ko is yung Arima. Ito, kahit tanggalin mo to, Okay? So, nag-stepwise fit tayo. Ayan. Para hindi na kayo malito, tanggalin ko muna yung summary. So, kung inisa-isa daw natin, ulitin ko ulit, kung inisa-isa natin yung model, sana yung nag-test, so, ang gagamitin natin, hanapin mo yung pinakamaliit na AIC, which is ito. Okay? So, 202. Yan yung gagamitin nating model. Okay? So, Arima 202. So, tandaan na Arima 202. Okay? So, game. So, magfo-forecast tayo gamit is Arima, ha. So, ito ay Arima. So, 202. Para hindi tayo malito. So, yan yung gagamitin natin yung model. Tapos, syempre, yung normal na ginagawa natin, kailangan nating split yung data. Okay? So, train, tapos ay test. So, tingnan natin yung length. So, ang length na nung, nung new inventory, kasi yun yung ginagamit natin. So, nabawasan tayo ng isa kasi nag-drop tayo, di ba? So, 263. Okay? So, yun yung magiging length ko. So, pina-identify ko lang kung ano yung magiging length, ha. So, gawin natin ang bawa set 1 year for testing. So, 1 taon. So, ang magiging train ko is new inventory. Tama? Okay. So, train test ko is yung new inventory. Okay. Wait lang. So, parang hindi na to yung original na data, Hindi na ito magiging original na data ko. Okay? So, hindi ko nagagamitin yung new inventory. So, babalik ako dun sa dun sa previous data ko. Kasi hindi na to yung original values kasi nag-difference na ako, So, kapag mag-split train test ka na ulit, so, ibabalik lang natin dun sa ibabalik lang natin dun sa original na data natin. Which is hindi na ito. So, balik tayo dun sa sa inventory. So, balik tayo dyan. By the way, kasi hindi na yun yung original na data natin. Nag-difference nga lang tayo. Nag-difference tayo para malaman lang natin kung anong gagamitin natin na model. Which is yung 202. Okay? So, ito yung inventory. Balik tayo sa inventory, ha. So, inventories. Okay? So, yung tapos test. So, the same din. Kaso, itong specific inventories, since nga 1 year, so, pwede ko sabihin na lang,
hanggang 252. Ano? So, test. So, oops, may nalimutan akong napakahalaga. So, dot index location. So, magbe-base na ako sa index location. So, inventory.iloc. Ano? So, ganun din. Madali lang pag train test split. Kung saan natapos, dun mag-uumpisa yung test. Okay? So, para mas makita nyo, ito yung train natin. Okay? So, 252 rows. Huwag nyo pansinin yung difference, ha. Tayo nagbe-base ay dun sa, ano, dito sa inventory natin. So, ito'y train. So, ito'y test. Okay? So, huwag nyo nang pansinin yung difference. Inappend lang natin kanina para malaman natin. Ano, nag-convert lang tayo. Okay? Base doon sa conversion natin, na-identify natin na 202. Okay? So, iba-iba yung lumalabas. So, ito yung testing natin. So, tanggalin ko na to, ha. So, next is kailangan nating mag-fit ng ARIMA model. So, pwede nating sabihin model, tapos magi-import tayo ng magi-import dapat tayo dito nung library nung ARIMA. Okay? Which is yung wait lang, tingnan ko sa manual paano mag-import ng ng ARIMA. Kahit ako hindi ko talaga memorize yung yung stats model. So hindi mo naman kailangan siya i-memorize. Kasi ang purpose nga ng mga manual ay di gamitin mo. Okay? So bago tayo mag-fit, kailangan mag-import muna ako. So from stats models, okay, .tsa. Okay, so part siya nung ARIMA model. So mag-i-import ako ng ARIMA. So, ARIMA na yung ginagamit natin. Okay? Tapos, may model ako. Yun na yung gagamitin ko, yung specific model natin. So, model, so equals ARIMA. So, ang ite-train ko, syempre, yung laman nung natin, nung inventories. Tapos, ito yung importante, ano yung magiging order natin. So, 202. Okay? So, walang mali dito kahit nga gamitin mo na 111. Okay lang yan. Pero ang sinasabi nung grid search, ito yung optimized model. Pwede akong gumamit din ng 111 sa totoo lang. Kung titingnan natin. Kung may lumalabas, hindi niya nakita na 111. Okay, ito yung mga possible. Kasi ito yung may pinakamababang AIC error. So, pwede kang gumamit ng 102, 101, 000. Pero para dun sa natin, hindi gagamit ako ng ng 202. Kasi yun yung nahanap natin. Okay? Tapos, results equals, for example, model.fit. So, laging ganyan, model.fit. Tapos, kung gusto mong makita yung summary ng result, so, pwede mong i-display na ganyan. Kung ano yung magiging specific result. So, tayo nag-fit lang tayo ng model. Oops, wait lang. Ano sabi? Order is not defined. Oh, sorry. Equals. Okay? So, ito yung natin. So, okay lang yung may mga warning. Okay lang yan. Kung ayaw mo talaga siyang makita, meron tayo dito sa taas. Hindi pala ako naglagay ng import warning. Kung natatandaan nyo, may import warning tayo. Hindi ko na lang ilalagay muna. Ito yung magiging summary natin. So, ARMA. Okay, 202. Tinitingnan ko lang yung mga value. Yung AIC is 5,014. Mas mababa siya. So, 252. Okay? So, hindi ko na lang muna isa-summary. So, tinignan ko lang. So, ito yung results natin. So, nag-model fit ako. Tapos, mag-obtain tayo ngayon ng predicted values. Okay? So, obtain predicted values. Ito laging ganito lang yung formula natin. So, length nung train. Okay? Kahit i-copy-paste nyo na lang to.
ano, so plus length nung test. Lagi natin ginagawa to. So plus 1 para hindi mag-end of file error. So ito yung predictions. Okay? So ito yung results natin nung predict. So magpe-predict na tayo, ano. So yung start is start. Kahit itong code na to is i-copy paste niyo na lang pag gumagawa kayo ng ano, ng prediction. So pwede ko sabihin ano na lang, dynamic, may dynamic siya. Ay, by default naman false. So hindi ko na ilalagay. So yung type na lang, ano, so make sure lang na levels yung ginagamit natin. Tapos i-rename lang natin for graphing purposes. So pwede natin sabihin ito ay gumamit tayo ng Arima, ano, 202. Okay? So ito ay 202 predictions. So yan yung ginagawa natin. Okay? So ito yung predictions natin. Tapos, ang gagawin natin ngayon is i-graph. Kaya naman lagi yung ginagawa natin eh. So ginagraph natin yung predicted value dun sa test value natin. Ano? So ganun lang yung ginagawa natin. Kung gusto mo namang makita yung ano, yung predictions niya, ano, pwede naman sabihin mong ganyan. Ito yung pinredict niya mga values. So, ano, so 2.1 something something. Okay? So ipa-plot natin yung ano, yung predictions natin. Okay? Para makita natin kung gaano kaganda yung fit o kasagwa. Malamang masagwa to. Okay? So teka, ano ko lang muna ulit. Okay, ito yung predictions natin. So plot the graph. Hindi pa tayo nagte-train dito ng buong data, no? Hindi pa tayo nagte-train po dito ng buong data. Kaya ang ginagawa lang natin is pinaplot lang natin kung ano yung fit niya dun sa test size natin. Okay, so plot ulit natin. So title, pwede ko sabihin real manufacturing and trade inventories. Okay? So Y label kasi dun sa ano, ito ay chain 2012 dollars, okay? Terms of dollars. So AX equals test. Siyempre, i-compare ko dun siya sa test nung ano, nung inventories. Okay? So dot plot. So sabihin kong legend ay papakita ko yung legend. So fig size. So fix na tayo sa 12 by 6. So ang title niya is yung title. Okay? Tapos syempre ipa-plot ko din yung ano, yung predictions ko. Okay? So legend sa same plot equals true. Okay? So ax dot auto scale, dapat kinopya ko na lang to, pero sige. Mano-mano tayo. Ito yung x. Ito yung type equals true. Tingnan lang natin. ax dot set x label. I think hindi na. So y label na lang. Di ba ako nag-define ng ano, na x label. Kung gusto mong i-define yung x label, ay di dates lang yun. Pero hindi na. So ganito na lang yung ginagawa ko. Ayan. malayo yung predictions natin, ano. So kung titingnan mo is 2012. Pero ito daw yung may pinakamagandang prediction. So try nating baguhin na. Tingnan natin. So ang model natin, so halimbawa lang baguhin ko siya sa 111. Bawa lang ha. Okay, nag-fit lang tayo ng ibang model. Kasi parang hindi maganda din yung 202. Parang mas gusto ko to. Ano? Hindi na to nakita nung grid search. Masyadong malayo na kasi para sa akin yung yung 202. Ano? So para sa akin, hindi niya siguro natapos yung nag-intercept ka na agad kasi dito. Siguro may mga kasunod pa to. Tumigil yung natin. Tumigil yung Arima natin
na hindi natetest yung iba kasi ibig sabihin ng intercept, tumigil na siya. Okay? Para dito sa grid searching, medyo mag-freestyle tayo, ano? So, hindi maganda yung fit nung 202. Okay? So, ang gagawin nating order is 111. Para sa akin kasi mas maganda yung 111. So, baguhin ko to, May nangyari dun sa grid search, tumigil agad. So, gagawin kong 111. Para sa akin, mas magandang fit ito. Okay? Kasi ang trend is pataas. Masyadong malayo yung yung 202 model natin. Okay? So, kailangan mo din mag-freestyle. Para sa akin, although sinasabi niya 202, pinagpipilitan niya 202. Ng Sarima. Pero ang ginagamit natin is Arma. So, ito yung gagamitin ko na. Hindi ko na sinunod. Kasi para sa akin, mas maganda yung fit ng 111. Which hindi niya nakita. Okay? So, sabi ko sa forecasting, wala naman tama dyan. At mali. Palapitan lang ng specific na fit. So, ito na yung gagamitin ko. Kasi medyo mas okay ito. In terms ng dun sa fit nung testing ko. Okay? So, ang next naman natin, is i-evaluate ko pa ba yung model. So, mamaya na natin i-evaluate yung model. Ang gusto ko lang makita is mag-forecast na tayo. Pwede mong i-evaluate to yung ginamit natin na RMSE, MAPE, kung gaano kaganda yung fit. Pero para sa akin, okay to. So, again, pag mag-forecast ka na, is i-retrain, to full dataset. So, ito, tinitingnan lang natin kung maganda yung fit, nung Arima 111. Ito yung test data natin, yung inventories. Actual yan. Ito yung predictions natin. Okay? So, ang last natin, since nagfo-forecast nga tayo, kung nakita mong okay na yung fit, lagi namang ganun Kung nakita mong okay na yung fit, ito na yun. Magfo-forecast na tayo. Okay? Then, ang gagawin na natin, is uulitin mo lang ulit yung process. So, pwede mo sabihin, model equals Arima. So, meron tayong inventory. So, meron tayong inventory na tinatawag. Inventories. As may order. Okay, so 111. 111 na yung gagamitin natin. So, results equals model.fit. Laging ganun lang. Tapos, instead na prediction, para wag kayong malito, di sasabihin mo na lang na ito'y forecast na natin. Nung results, sa data science, so, hindi nyo kailangang i-memorize lahat. Kaya nga merong Google Colab dyan. Ise-save nyo lang yung template. Tapos, along the way, kung i-modify kayo, minor na lang. Hindi mo kailangang i-memorize lahat. Halimbawa, gusto mo mag-model ng gamit ay support vector machine. Kung may nagawa ka na before, yun na lang yung gagamitin mo. I-modify mo na lang yung mga parameters. Hindi mo kailangan memorize lahat. Sa totoong buhay, yung mga data scientists, napakadami niyang library ng template na pwedeng gawin. Nagbabago lang yan kung gusto mo mag-freestyle. Halimbawa, may i-modify ka sa structure ng data, may i-modify ka sa algorithm. Pero yung mga basic na kagaya nung ganito, halimbawa, ise-save ko na to. Tapos may nakita ako na data na related dito. Ito na lang yung gagamitin ko. Ilalagay ko na lang yung data ko. Tapos yun na yun. Makaka-forecast na ako. So, ang pag-aaralan mo lang, paano mo gumawa ng mga template. Tapos, i-save mo lang. Tapos siguro for future reference, dun mo siya ilalabas. Okay? So, magpe-predict tayo. Whole dataset na to, ha? So, yung length, yung length nung inventory ko, laging ganyan yung formula. Okay? Yun yung start. Tapos, ang end nito, sige, dinediretso ko siya, hindi ko siya nilalagyan ng start, end. Okay? So, length, kung titingnan nyo yung manual yan, start, end, tapos ay type, linear ba siya o kaya levels o dynamic force. So, ang start ko, syempre yung length ng inventory, tapos yung length ng inventory, dinediretso ko siya, ha.
Sige, kung nalilito kayo, lagyan nyo yung start. Okay? So, lagyan nyo ng end. Equals. Tapos, gaano kalaki yung forecast mo? So, plus 12 months ba? Plus 2 months? Okay? So, gawin kong 1 year yung forecast natin. So, ang type natin, so, tandaan, kapag nagfo-forecast tayo, hindi tayo usually linear. So, inile-levels natin. So, rename. So, this one is Arima. So, 111. Okay, so bago ka mag-arrive ng forecast. So, ito na po yun. Okay, tapos igagraph mo dang ulit. So, kokopyahin ko na lang yung graphing natin. So, malamang ito din yun. So, copy selection. Ayan, selection lang, wag copy cell. So, ito i-test. Actually, hindi na to test. Itinetrain mo na nga yung yung buong inventory mo. So, yung title, wait lang kopyahin ko din tong title. So, copy selection. So, ulit-ulit lang. Usually, yung ginagawa natin. Okay. So, ito yung Y label. So, hindi na siya predictions. So, gagawin ko na siyang forecast. Okay. So, legend, true, fig size, forecast. So, forecast, check mo lang. So, ito yung axis, type. So, Y label. So, ito yung forecast. So, ibig sabihin, base dun sa, So, type. Sobra ako ng E. Yes, wala. Okay. So, base dun sa ginagawa natin, yan. Ito yung magiging forecast ko for the next. Okay. So, ito yung magiging trade inventories. Kung gusto mo makita yung values, Okay. So, pwede mo din naman sa forecast. Tingnan mo lang. Kasi mahirap sa graph eh. So, ito yung forecast natin sa susunod. With Arima. Tapos, kung gusto nyong ignore yung warning, medyo naalibadbara na ako dun sa warning natin. So, ito ulit yung code. Naalibadbara na ako dun sa warning natin. So, ilagay nyo na lang ulit dito sa taas. So, ignore natin lahat ng warning. Tapos, iraran ko na lang ulit So, run, restart, and run all. Okay. Ibig sabihin, from line by line, mula sa taas, iraran lang ulit niya. Okay. So, optional. Optional ito by the way. Ito yung fit natin. Nag-freestyle tayo dito, Sinasabi niya 202. Pero hindi yun yung magandang fit. Para sa akin, Okay, so ito yung magandang fit para sa akin. So, 111. So, ito yung mangyayari. Okay? So, ang forecast ko for the next 12 months is tataas pa yung trade inventory. Okay. Yan yung tinatawag natin. So, meron pa tayong 30 minutes. So, try nating mag-model ng COVID case gamit Arima. Pero ganito din yung ganito din yung gagamitin nating method. Okay? So, ang gagamitin natin is try natin mag-model ng COVID case. Gamit is seasonal Arima. Seasonal na siya Big sabihin, meron na siyang component ng seasonality. Okay? So, tingnan natin yung ginawa ko before. Okay, so medyo yung code kasi is ilaline by line natin. Okay, so CS Center for Disease COVID data. So save ko na muna ito So gawin ko na lang muna siyang Arima. So save ko siya. So try nating mag-start. In 30 minutes, magmo-model tayo ng COVID case ng Philippines. Ito na yung pinaka-last lecture natin ng time series analysis. So teka. Bigyan ko na lang ng date. Tapos ito na lang yung ibibigay ko sa inyo. I-upload ko din siya sa May, ngayon? 18? Okay. So, sesend ko mamaya to sa group chat. Tsaka yung activity natin. So, 3 na sila pero madadali lang. After nito, sesend akong 3 activity. So, i-model nyo yung case naman ng India. Bibigyan ko kayo kasi medyo nahihirapan ng India ngayon mag-cope up sa COVID.
So, mag-new na lang ako. File, new notebook. Okay. Wait. Teka lang, ayan na naman. May nag-i-email na naman. Journal. Okay, so try natin na. Ito yung pinaka-last. Ito, yung para sa akin, ito yung pinaka-magandang gamitin. Ano? So, ito ay May 18, 2021. Para sa akin, ito yung pinaka-maganda. Kasi, kahit hindi ka na dumaan doon sa ibang model, sasabihin mo lang walang seasonality. Parang nandito na lahat sa Sarima. Todo na to. So, kopyahin ko na to ha. Copy selection para hindi tayo tumagal. So, maglagay lang ako ng code sa taas. So, pwede ko sabihin, gagamit ako ng Sarima. So, same din to ng Arima. Kaso, may yung S, sinasabi lang niya may seasonal component na siya. Pwede sabihin yung umuulit yung data in 1 week, in 12 days, in 7 days. Pero same concept. May seasonality lang siyang nakalagay. Okay? So, saan tayo kukuha ng data source? Ayan. So, unang-una, saan tayo kukuha ng data source? Bali, yung data source na to, hindi to updated So, kinuha to sa Center for Disease Control. CDC. Open data. So, napakadaming research ang pwede mong gawin ngayon sa COVID. Kung marunong ka lang ng analysis. Okay? So, ganun kasi ang labanan ng mga doktor, paramihan ng research, sa totoo lang. Kaya required kami mag-present ko saan-saan. E di pag nanalo ko, di happy. Gaya last time. Yeah. Okay? So, medyo sinuwerte lang po. Medyo natalo natin lang naman is Harvard tsaka MIT. I'm so happy. Okay? So, ganun lang naman ang labanan. Harvard lang naman tsaka Massachusetts Institute of Technology ang kalaban. So, pinalad lang. Okay? So, bali meron na ako ditong data. May data na ako dito na yung kaso hindi ko to na-upload pa dun sa notebook natin. So, pakita ko lang sa inyo Meron akong ibang GitHub pa na for data science pero hindi ko to sineshare, naka-private lang. So, nagmo-model ako ngayon ng COVID. So, ito yung PH COVID-19. So, siguro yung updated na lang. So, tingnan ko lang muna yung data ha. Ito ay updated. Hindi ko na na-update ulit ito eh. Pero may research akong ipapublish tungkol dito. Okay, so positive cases lang. Okay, may mga 0-0. So, ito ay from January 30 hanggang March 22. Wala ako nung April. Okay? Kasi ito yung magandang gagawin mo. May data ka ng April 22, ipo-forecast mo hanggang March. E di may actual data ka na. Doon mo itetest kung malapit yung prediction mo. Okay? So, may April na, tapos may May. So, based sa data na to, since nangyari na yung, nangyari na yung April, pwede mong makita kung precise ba siya. Kung walang 100% precision na forecasting, katanggap-tanggap na ang 50% to 70%. Kapag nag-exceed ka pa doon, ay talagang maganda na yung prediction mo. Okay? So, ito yung gagamitin natin. PH COVID updated. Okay? So, hindi ko siya isa-save. So, ito siya ha. So, ito yung tunay na data. So, para ma-experience nyo. Kunwari is nagtatrabaho kayo ngayon sa DOH. Okay? So, PH COVID data. Yan yung gagamitin natin. So, game. So, yun yung data source ko. So, pwede ko sabihin COVID. So, equals PD read CSV. So, ang PH, anong spelling ulit? PH COVID updated. Okay, so PH COVID updated dot CSV.
.csv. Okay? So, .csv. Pwedeng mag-ano ka din pwedeng diretso sa GitHub, i-upload mo siya sa GitHub. Pero para sa akin, dito na lang muna. Okay? So, yung ginagawa din natin. So, ito parse, so, date, parse date equals true. Nag-import, hindi ko pa ata nairan. Wait lang ha, hindi ko nairan yung yung PD. PD, mali ata ang read.csv ko. Okay. PD dot, sorry. So, read.csv. So, parse dates. Okay. So, ito yung true. Okay. So, COVID. Tapos, kung titingnan natin yung data, kung titingnan natin ulit yung data. So, tingnan ulit natin data. So, nahihirapan kasi ang forecasting model kapag may mga zero. So, ang technique dito, kailangang i-filter natin siya. Kailan sa Pilipinas nagkamero ng case na nagsimula na hindi na nag-zero. Para sa akin, nag-start siya ng March 6 talaga. March 6 onwards, hindi mo na siya nakakitaan na. Ito yung daily cases reported Hindi mo na siya nakakitaan ng zero case. Hindi na siya totally nag-flatline. So, ibig sabihin, i-filter ko lang yung data. Pwedeng i-edit mo to, tanggalin mo na tong tanggalin mo tong iba. Mag-umpisa ka lang talaga ay sa March 6. Pero paano mo siya ipoprogram? So, tatanggalin natin yung March 6, So, pwede mo sabihin, COVID date. Kailangan tanggalin ko kasi siya. Tapos, kailangan i-convert ko lang siya sa time. So, pwede ko sabihin, PD to date time. Magko-convert lang ako ng timestamp, So, COVID date. Ibig sabihin, yung format lang ng date ko. Pabaguhin ko lang. So, ito yung date. So, format. Okay. So, may mga parameter ka lang ipapasa. So, month, day, tapos ay percent year. Tingnan nyo yung manual ng to date time. Tapos, COVID, yung magagawin kong index, medyo, pwedeng mo mag-set ng set index dito, diretso na pero another alternative, I think naturo ko naman sa inyo to. So, ang gagawin kong index dito is yung date, syempre. Okay? Tapos, COVID dot index, yung magiging frequency. Base dun sa data natin, daily yung reported cases. So, ang gagawin mo is D. So, parang ganyan. So, ito yung COVID. Yan. Tapos, ang problema dito, nahihirapan nga yung modeling kapag may mga zero. Kasi pag dinifference mo yan, minsan, sasabihin yan error. Kasi division by zero, yung mga ganun ba. So, ang gagawin natin, pili lang tayo ng specific dates. Tinuruan ko kayo niyan, mag-filter ng specific dates. So, ang gagawin natin, filtered dates. Okay? So, yung ginagamit natin. So, pwede ko sabihin, COVID.index. Sir, bakit naging index? So, index na kasi siya, Ang index ko yung date. Okay? Is greater than, equal. So, umpisa tayo ng 2020. Sir, ba't naging 2020 yan? Kasi tingnan mo yung format. Okay? 20 year muna yung nauna. So, 0306. Okay? Tapos ay end. So, COVID. Dot. Index. So, less than. Kailan? Ano yung pinaka-last na date? Base dito. March 22. So, hanggang March 22 tayo. Okay? So, ibig sabihin, 2021, halos ang taon na. Which is ongoing pa rin. So, ito 22. So, ibig sabihin, yan lang yung gagamitin ko. Tapos, COVID equals, i-assign ko ulit siya sa data frame. So, location. So, ito ay filtered dates. Okay? Tapos, kung titingnan mo ulit yung COVID data ko, mag-uumpisa na yan ng March 6.
hanggang 22. Okay, kita niyo yung progression nung sa Pilipinas. Nag-umpisa sa 2, 1, pero ngayon nag-a-average siya ng 9,000 a day. Medyo bumaba recently. Tinatrack ko kasi siya, 6,000, pero mataas pa rin yun. Yung kagaya sa India, my God, 300,000 a day ang nila ang COVID cases. Kaya swerte pa rin tayo kung titingnan mo yung specific data. So ito na yung gagamitin natin. So from March 6, bakit ulit nag-umpisa tayong March 6? Iniiwasan natin yung mga 0 cases na value. Kasi pag minomodel mo epidemic, mas maganda na non-zero values. Okay? Then, gagamit tayong tinatawag na seasonal ARIMA. Ito yung same lang nung ginagamit natin. Same lang to nung ginagamit natin. Okay? So, kailangan ko mag-import ng library from stats, models, .tsa, so state space. So, gagamit ako nung Sarimax. Ito yung nakikita nyo. Ito yung sinasuggest lagi. Pero pinipilit natin na wag munang gamitin. So, ito yung Sarimax. Seasonal ARIMA. May X pa to. Exogenous value. So, ang ibig sabihin ng exogenous value, halimbawa holiday, edi walang taong nalabas. Pero hindi natin gagamitin na medyo komplikado kasi itong Sarimax. Pero yung Sarima model, kaya na nung Sarimax. Optional na lang yung X. Exogenous value yung tawag doon. Okay? So, tingnan natin yung tingnan din natin yung yung decomposition niya para mas malinaw. Okay? So, pwede ko sabihin stats, models, TSA. Tingnan natin yung seasonal decomposition niya. So, import. Mas gusto kong makita muna kasi yung yung graph. So, seasonal decompose. Okay? So, result. Tingnan natin So, mamaya natin gagamitin to in-import ko na lang. So, ito yung result. Equals seasonal decompose nung COVID cases natin. Okay? So, model, additive. Medyo sa Pilipinas, hindi multiplicative yung nangyayari. So, ito ay seasonal plot. Kung gusto mo, seasonal lang, so, pwede mong sabihin, seasonal lang yung gusto kong makita. Okay? Hindi lalabas dito yung mga residual error something. So, about 12.6. Kasi, seasonal lang. Result. Tapos, seasonal. Seasonal lang. Kung gusto mong trend, sige, papakita ko sa inyo, pwedeng isa-isa kasi. Okay? Yan, ito yung seasonality component nung COVID cases. Okay? So, pwedeng sabihin mo naman, idiretso mo ng plot. Kung gusto mo makita yung ETS decomposition niya, result.plot. Kung ano yung makikita. Plot, fig size. Ay, naglagay ako ng fig size, sorry. Huwag natin ilagay. Okay, so ito ay seasonal decompose. So, result.plot. So, tingnan natin. Ito ang nangyayari sa Pilipinas. So, ito yung tunay na value. Teka, tanggalan ko Tinuruan ko naman kayo magbasa nito, di ba? So, ito yung tunay na value, yung nasa taas. Okay? So, nakontrol na natin halos ng ilang months. Nangyari, nung nag-open ulit yung economy, tumaas. So, ang trend ng Pilipinas is pataas pa rin. Hindi pa natin nakokontrol yung sad to say, hindi natin nakokontrol pa yung COVID cases. So, ang prediction ko is 3 years pa tayo mag-online learning. So, sad to say, to be honest, baka graduate kayo ng online. Hindi na ma-experience yung main campus. Yung pinaka-sad. Okay? So, sa palagay ko, babalik tayo sa normal is 2023. Which is hindi pa rin ako sure. Kasi ang bagal ng vaccination drive ng gobyerno. Okay? Tapos kung titingnan mo yung seasonal plot, yung seasonality niya. Okay? Yung seasonal lang. Pwede kasing separate yan seasonal. Gusto mo i-trend. Oops, mali spelling ko. So, kung gusto mo i-trend, yan yun. Pataas. So, sad to say, yan yung trend natin ngayon. Hindi pa natin nakokontrol actually.
So, tingnan ko lang yung seasonal. Okay. So, fig size para makita natin. Okay. So, para sa akin, kung i-graph ko to, actually nakita ko na yung data. Okay? So, may seasonality yung sa Pilipinas. Seasonal. So, through approximation ko, every 7 days, bumababa yung cases ng COVID case every weekend, which is common sense, which is may explain mo ng common sense na walang masyado lumalabas ng Sabado at Linggo. Kasi weekend eh. Okay? So, ang seasonal natin mamaya, gagamit ako ng 7. Okay? Yung seasonality natin. Okay? So, dinecompose ko lang yung seasonal part. So, balik ko lang ulit sa 12/6, para hindi siya kumakain masyado. Okay? Tapos, magte-train tayo ulit. Ito na naman, magte-train na naman tayo. So, train, test, split. Okay? So, pwede ko sabihin, ang train data ko is yung COVID.ilook. Okay? So, 280. So, tinansya ko na to ha. So, test data. Kasi so, 382. So, ang gagamitin kong training data is 280. So, almost 100 days yung gagamitin natin. 3 months. 3 months na worth ng data. Kasi sobrang dami naman eh. No, COVID.ilook. So, this one is 280 onwards. Okay? Yun yung gagamitin natin. So, ulitin ko. 3 months worth na logs. Yung ibig sabihin. So, model. So, ang model natin, is Sarimax. Pero, try mo natin mag-grid search. Okay, so grid search. Okay, so kailangan i-install ko. So, pip install pmd arima. Yan, install ko siya. Yan, so kailangan i-restart ko to. For sure. Yan, installing. Successfully installed. So, intayin nyo lang. Okay. The following were imported. You must restart the runtime. Okay. Tapos, pag i-restart mo siya, i-comment mo na lang. So, try natin mag-restart ulit. Kasi nag-install ako ng package. Okay. So, abot lang to in 15 or 10 minutes. So, restart and run all. Okay. Para hindi na siya mag-run. Okay. So, from pmd arima import. So, auto arima. Okay. So, gagamit tayo ng auto arima. So, kailangan natin mahanap yung maximum model niya. So, pwede sabihin auto. So, arima. So, ito yung COVID. Hindi ako nagkakamali. Cases. Okay. So, results na lang. Okay. Ang auto arima as ay results.summary. So, tingnan natin kung anong i-identify niyang model. So, hindi ko na pinapakita yung stepwise fit. Oops. Mali nga naman. Results. Okay, kung gusto niyo makita one by one, pero kung gusto niyo yung summary na lang, bibigay na agad niya sa'yo yung kung ano yung pinakamagandang model. Okay? So, gagamit tayo ng Sarimax 113. So, pinagagamit tayo ng based dun sa observation natin is Sarimax 113. Okay? Tapos ay may seasonality ba siya na gustong mangyari. So, 113. So, tingnan ko lang siya. Tapos, ang seasonality natin is base is 7. 8 lang. So, tinitingnan ko yung
sa Remax cases natin. So, sa Remax 113. Okay. So, may kino-confirm lang ako ha. So, 113. O, sige. 113. Game. Pwede na. Okay. So, fit model. Okay. Isa-isahin ko ha para mas malinaw. So, auto-arima ko 113. So, mag-fit ngayon ako ng model. Okay. So, ang model ko is Sarimax. Okay. So, meron akong COVID cases. So, ang order. Humihingi yan ng order. So, yun na yung hinihingi sa atin. So, 1, 1, 3. Okay. Kaso, may hinihingi pa siya. Ano yung specific na seasonal order na gagawin natin? Okay. So, paano ko malalaman yung specific na seasonal order na gagamitin natin? So, unang-una, by observation ko, umuulit siya ng 7. Okay? So, ganito yung gagawin natin. So, may ordering kasi siyang sinasabi. So, ito ay seasonal order. So, pwede ko sabihin, so, ito yung 1, 1, 0. Ito yung pinaka-common. Tapos, 7 days umuulit. Okay? So, ito yung magiging model natin. So, execute ko lang. So, ang gagawin natin, actually, hindi pa tayo nagmo-model fitting. So, dito ko palang gagawin. Ihiwa-hiwalay ko para mas maintindihan. So, ito ay results ulit equals model.fit. So, i-fit ko siya. Okay. So, may warning. Wait lang. Tanggalin ko yung warning ha. Naalibad ba rin ako dun sa warning? Meron ba ako nilagay? Meron ako nilagay pero kailangan ilagay ko siya dito. Okay. So, ayoko na may warning. Okay. Yun ay hindi siya global So, bawat cell siya. So, tayo nag-model ng fit. Tapos, tingnan ko lang yung yung results nung summary. So, pwede ulit tingnan ko siya. Results summary. So, ito yung mangyayari. So, gumagamit ako ng Sarimax 1131117. So, itest mo siya. Ang AIC ko is 5903. Okay, so yan yung gagamitin natin. Gusto ko lang makita. Okay, tapos magpipredict na tayo. Sa testing data lang natin. Pag sinabing prediction, ito yung sa test versus dun sa model fit. So, start. Sige, kopyahin ko na lang ito ha. Kasi laging ganito naman eh. Okay, so laging ganyan yung formula natin. Tapos, predictions is yung results. Predict. So, ang start ko, ulit-ulit lang to, start. Kaya sabi ko sa inyo, may formula lang siya. Hindi mo kailangang i-memorize to. Sa totoong buhay naman, pwede kang magbuklat ng notes mo eh. Totoo lang. Ewan ko, ba't sa school bawal? Di ba? Hindi ko makita yung point. Kayo, nakikita nyo yung point? Pag nagpo-program, dapat close notes. which is sa totoo naman, kapag ako'y programmer ng web developer, napunta pa rin naman ako sa Stack Overflow. Ganoon naman talaga nangyayari sa totoong buhay eh. Bakit pag nagpo-program, pag ako nagpapa-programming, sige, gamit kay internet. Kasi sa totoong buhay, ganoon naman talaga yung ginagawa. Hindi naman siya, sasabihin ng boss sa'yo, close notes. Pero sasabihin nyo, deadline bukas. Paano matatapos yung program kung ganoon yung gagawin? Anyway, kanya-kanya nga lang preferences yun eh. So, ito yung ginagawa nating model. Ang model natin hindi 1-1 So, 1-1-3. So, 1-1-3. Okay? So, yan yung predictions ko. So, tingnan natin kung anong predictions. Ito yung versus dun sa test data. Versus sa test data. Okay? So, medyo madami tayong predictions. So, plot the model fit. Ito ay test versus prediction. Iba yung forecast. Pag sinabi nating forecast, itetrain natin yung buong data
Tapos, dun sa hindi nag-e-exist na data dun sa data mismo natin, so dun sa case natin, ito ay March 22. So, magfo-forecast tayo 23, 24, 25, 26. So, parang ganon. So, ganon yung pino-forecast natin. Okay? So, meron akong test data. So, syempre, may cases yan. So, plot. So, legend equals true. So, fig size equals, lakihan natin, about 25. So, ang title ko, hindi na ako nag-define. So, pwede ko sabihin, Sarima, model, test, data, and prediction. Okay, totoong data to, no? So, predictions. Although, totoong data din yung airline passengers, pero mas nakaka-relate tayo ngayon dito kasi na-experience natin to eh. So, label. So, pwede ko sabihin Sarima. Hindi ko na isusulat ko ano yung number ha. Basta ito yung Sarima predictions natin. Okay? Oops. Kung titingnan nyo, medyo okay siya. Para sa akin, maganda yung fit nung data ha. Okay? Para sa akin, maganda yung fit ng data. So, try nating mag-modify pa. Try ko nga itong gawin lang 111. Okay? Kung ang gagawin niya is maganda pa. Ay, dapat hindi dito binabago. Wait lang. Sa model fit ko, bago gagawin kong 111. Titignan ko lang ha. Kasi standard din yung 111. Kung maganda rin yung fit nung 3, which is okay lang. So, para sa akin, okay din yung 3. Dun sa sinabi niya. Okay. Balik natin. So sabi ko walang tamang provided ng PDQ. Yung mas malapit lang. Ayan. So kung ganito na yung fit ng model natin, para sa akin medyo nag-under forecast lang siya pagdating dito sa dulo. May mga times na nag-over forecast siya. Pero para sa akin okay na yung fit. Assuming na ito na yung magandang fit. So ito na yung gagamitin natin. Okay? I-retrain natin dun sa buong data. Ito na yung tinatawag na forecasting. So, pwede ko sabihin forecast into unknown future. March 23, 24, 25, 26. So, gagamitin pa rin natin yung yung Sarima model. Okay? So, kukopyahin mo na lang. Huwag ka nang mag-aksaya ng panahon din eh. Nasa na yung model natin. So, kopyahin mo na lang ulit ito. So, copy selection. Halos ulit-ulit lang to. Okay? So, Sarimax COVID cases. So, 113. So, ganun pa rin yung gagawin natin. So, dedire-diretsuhin ko na Dedire-diretsuhin ko na one-liner na lang. So, meron akong results dot hindi pala dot equals model dot fit. Okay? So, diretsohan na. So, ito na, forecast. So, yung results i-predict ko ulit. So, balik ulit tayo. Start equals length nung COVID. O, diniretso ko na siya. So, end equals nung length nung data ko nung COVID, plus 15 days. So, 15 days, 2 weeks tayo. So, type equals levels. So, i-rename ko lang para sa graphing. So, ito ay Sarima 113. Okay? So, ang order niya is 10. Seasonal order ito ha. Ang order niya is 113. Ang seasonal order niya is ganito. So, halos laging ganito yung seasonal order 101. Tapos, kung ano yung nakita mo, umuulit. Which is para sa akin 7. Okay? So, ito ay forecast. Okay? So, tayo ay nagfo-forecast na din eh. So, papaano natin ipa-plot? Okay, so, yan. Sige, forecast ko muna. Tingnan ko muna. Yan. Tapos, magpa-plot ako ng Sarima. Okay, medyo gandahan natin yung plot ha. So, balik ako sa PLT. Kaso may matplotlib ba akong in-import? Parang wala So, balik tayo sa Seaborn. Papakitaan ko kayo ng kung paano balik sa PLT. Balik loob tayo sa PLT. So, wala akong in-import din eh. Ayan, balik tayo dyan. Kung nag-e-exist man siya. So, ayan. So, plt.figure
So, balik tayo doon. plt.figure. Sige, 5 minutes na lang to. So, fig size equal, so sabihin ko 20 by 5. Okay? So, plt.plot. So, ito ay COVID cases. Pagagandahin lang natin yung graph pa. Kaya dumaan ako dito. So, color, yan. Medyo namimiss ko na yung mga ganito. Okay? So, label. So, pwede ko sabihin ito ay actual cases. So, ito yung mga infected base doon sa data ng CDC. So, plt.plot. So, syempre, yung forecast, ipa-plot ko na siya. Color, sabihin kong K. Okay? So, ito ay label equals Sarima forecast. Medyo in-override ko yung rename. In-override ko na lang hindi na yun ang magiging natin. So, 15 plus 15 days. Okay, compare nyo na lang doon sa tunay na nangyari ha. So, plt.title. So, pwede ko sabihin Philippines COVID-19 cases. Kung may data kayo ng Quezon, pwede pag-eksperimentahan nyo. Kaso wala akong makuwang data ng Quezon eh. Hindi din updated yung pinopost nila. Okay, so ito yung X label. So, pwede ko sabihin para may space lang, line break, date. Okay, so plt.y label. Okay, pwede ko sabihin ito ay cases. Okay, so gusto nyo lagyan ng grid? Pwede, plt grid, sabihin may true. plt legend, syempre gusto mong ipakita eh. Okay, so bakit true? Kahit wala na, by default naman meron. So, plt.show. Ayan. So, yan, yung magiging prediction ng cases natin. Okay? Tapos, tingnan din natin, kung gusto mo makita yung value ng forecast. So, sabi niya, March 23 is 7,200. So, parang ganyan. So, March 23. So, tingnan natin, iba-iba din kasi ang iba-iba din kasi ang COVID cases report. COVID Philippines. So, punta tayo ng March 23 ha. Ayun, lumabas na pala. So, March 23. Oops, palagay ko medyo malapit lang. Very good yung model. So, ang predict niya is 6619. Ang sinasabi ng model natin is 7,000. Medyo nag-overshoot siya. So, ang gagawin mo dyan, set ka ng ibang parameters. Okay, pero hindi na masama kung titingnan natin to ha. March 23, 6619. So, March 24, 6945. So, March 24 daw. Hindi na malayo. 6945. Nag-overshoot lang siya ng 400. Pero hindi siya masyadong malayo. So, tingnan natin. April 7. So, sabi ko wala naman talagang accurate eh. So, April... Sige, April 8. 10-3. So, April 8, 10-3. Wala tayong kasunod. Pero try natin. Habaan natin. Bawa 18. Hindi umabot eh. So, medyo short lang siya ng 1,300. Pero hindi na siya masama. So, kailangan, pag medyo nalalayuan pa kayo, so kailangan mag-adjust lang tayo dito. Hindi naman porque sinasabi na ito yung best model, ito na talaga yung best. Maaaring maggawin mo lang siyang 2, then itest mo ulit yung, yung prediction mo. Gamit ka na nung RMSE, ganun. Okay? So, ito yung format nung forecast natin sa
So for the next, so sasabihin mo kay Duque, yung secretary ng health, so ganito po yung magiging scenario natin. Halimbawa, nandun ka pa sa March 22, pinagawa ka niya ng model, tataas po siya. So pwede kong sabihin kung yung pong NCR ay ECQ muna ulit. Parang ganyan, ng 1 week. Which is hindi ko alam kung nagiging effective. Okay? O kaya pwede mong sabihin sa kanya, it's time po talaga na tayo ay mag-vaccinate na ng marami, mag-mass vaccine, kasi tumataas yung case. Ito yung cases, pwede din sa deaths. May data din sila kung ilan yung projected na mamamatay. Okay, ayos na tayo eh. Tingnan nyo. Sa totoo lang, ayos na tayo nung ECQ. Nung nag-open yung economy, boom. Dumami ulit. Nakadalawa na tayo na peak season. Nitong June, July, August, taas. Tapos mas mataas pa nung March. Ito yung 12,000 ata ito. Yung ko alam, basta 8,000 yung pinakamataas na reported cases. Tapos hanggang sa naging, may 12,000 pa dyan, hindi ko lang na-cover. May data dyan na halos nag 12,000 a day, which is hindi na-capture nung data natin kasi hindi nga updated. Okay? Pero ang prediction natin is tataas talaga. Na-predict niya na tataas, which is halimbawa more on 9,000 to 10,000. Okay? So isa-send ko na lang to sa sa group chat, tapos isa-save ko din to sa dun sa notebook natin. Alright? So, ito yung last. So, next week, doon tayo sa supervised machine learning. So, ituturo ko sa inyo kung paano ko yung research ko mismo ituturo ko sa inyo. Paano ko nalaman na ganito yung board exam ng ECE. Okay? Yun yung imo-model natin. Different supervising machine learning technique. Okay? Yun yung imo-model natin. So, wait lang. Kailangan ko lang required mag-take ng picture. Nasaan na yung aking, Hindi ko makita yung Google Meet ko. Wait lang. Nasaan na yung Google Meet ko? Ayun. Okay. So, sige, kahit wag nyo nang buksan yung camera nyo, ha. Kailangan ko lang ng snapshot. Wait lang ha, wait. Kahit hindi nyo nabuksan. Tapos yung recording, send ko na lang yung mga link ha. Sa Google Drive na lang, hindi ko ma-upload sa YouTube, nagtatagalog ako eh. Wala ding manunood na foreigner, kaya hindi ko ina-upload. Tagalog eh. Okay. Wait lang ha. Tapos try ko mag-upload ng kahit 3 simple activity lang this day. O sige, alam ko may pahinga muna kayo. May klase na yung isang side eh. Okay? Salamat din. Salamat. Bye-bye.